Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo ay magsimula na sa ating pagsamba sa Panginoon gamit ang social media. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa libro ng Romans 12, verse 1. Sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Patuloy tayong magpuri sa Panginoon gamit ang ating mga katawan, ating mga sarili, para ihandog sa ating buhay, dahil ito ang katanggap-tanggap at kalooban banal na hain sa ating Panginoon. Dumako tayo sa ating pagsamba, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami o Diyos ay nagpupuri, nagbibigay ng pinakamataas na papuri sa iyo sa sandaling ito, pagkamat ang mga simbahan sa napakaraming mga bansa ay naapektuhan nitong COVID-19. Kami o Diyos ay patuloy na umaasa na kahit sa social media, sa live streaming ay makapagpatuloy kami na purihin ka at sambahin ang inyong pangalan. Aming pong dalangin o Diyos ang inyong pong pagkilos, maging man sa sandaling ito na may pangaral ang inyong salita. Gamitin po ninyo, Panginoong Diyos, na kalakasan ang inyong salita upang kami, O Diyos, na mga mananampalataya sa henerasyong ito ay magtiwala at patuloy na umasa sa kagandahan ng inyong biyaya. Patuloy mo po na patnubayan, O Diyos, ang mga kapatiran po namin na may mga karamdaman. At sila po, Panginoong Diyos, ay dumadaan ng mga kahinaan. Kami pong pinapanalangin ang mga kapatiran po namin na sila rin ay humaharap sa mga pangpinansyal na pangangailangan. At sa panahon na walang trabaho, panahon na mahina, O Diyos, ang kanilang kita. At dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang kumilos, na inyong patuloy na bigyan sila ng encouragement upang sila, Panginoon, ay magtiwala, umasa sa inyo. Panginoon, inyo po kaming pagpalain sa sandaling ito ng aming pong panambahan. Kayo ang may taas, kayo ang mabigyan ng pinakamataas na papuri. Lahat pong ito ay aming dalangin kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Ating pong buksan ng Biblia muli natin para sa scripture reading natin. Doon po sa libro ng mga awit, Psalm 46. Basahin ko po at sundan na lamang po ninyo, or may mga Bible po kayo dyan, ay sumunod na lang po kayo. Pwede ninyong basahin yan sa kanya-kanyang mga lugar ninyo. Okay? Begin in verse 1. Read. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be removed. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us.
The God of Jacob is our refuge. Selah. Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still, and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihang salita. Tayo po ay umawit sa sandaling ito. Awitin po natin ang awitin na He will hold me fast. Umawit po kayo sa inyong mga lugar at nandiyan naman po nakalagay sa ating screen ang mga awitin na ito. Ang awiting ito. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tender would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold till life's fearful path. For my love is soft and cold, He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Close and saves are His delight. Christ will hold me fast. Precious is His holy sight. He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. All my that sun shall fall, He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He led and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Praise lead Him to endless light. He will hold me fast. Till our David's turn to shine. When He comes at last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Napakabuti ang ating Panginoon na patuloy na kinakalinga tayo sa anumang mga krisis na ating kinakaharap. At kung may mas matindi pa sa krisis na kinakaharap natin ngayon, ay tiyak ang Panginoon
Kristo Jesus ay nasa trono at patuloy na kinakalinga tayo at hindi tayo kailanman iiwan at pababayaan. So He will hold me fast at tayo ay manangan sa kanyang pangako at sa kanyang salita. Sa umagang ito ay magpatuloy tayo sa ating panambahan at wala nang papalit pa sa mass gathering o pagtitipon ng mga mananampalataya kaysa sa disenyo ng Diyos na binigay sa kanyang salita. Ito ay ang pagtitipon ng mga mananampalataya sa isang lugar. Hindi ito ang disenyo ng Diyos na tayo ay magtipon sa Diyos. Pero sa ganitong panahon na tayo ay nahadlangan ng ganitong pribilehyo, pero pa rin ay nagpapasalamat tayo dahil kahit paano mayroong social media na pwede nating magamit para sa ng Panginoon. Kaya sa mga ganitong panahon ay talagang napakahirap. Hindi ako sanay sa ganito at mas maganda pa rin na kapiling ko kayo. Pero ganun pa man ay magpasalamat pa rin tayo dahil naiisip ko ng panahon noon na walang mga ganitong technology. Paano kaya nila dinadaos ang kanilang ng pangangaral ng salita ng Panginoon na walang ganitong access sa technology. Dangan lang na ang mga ganitong klase ng live streaming napakatindi rin ang distraction dahil ito tulad nito habang nakikinig kayo ngayon maaring ang cellphone natin baka tumunog. Maaring ang mga bagay na nakakaabala tulad ng pagtayo-tayo at hindi natin maibigay ng full concentration sa pakikinig ng salita ng Panginoon dahil sa mga abala sa ating paligid. Kaya i-minimize natin yan. Kung maaari ay magkaroon tayo ng full concentration sa pakikinig ng salita ng Panginoon dahil alam nyo, ito yung pinakamahalaga na ibinigay na ministeryo sa atin ang sumamba sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang dakilang salita. In fact, ito yung pinakadakilang mensahe sa lahat ng kanyang salita. Kaya sa ganitong pagkakataon ay hiningi ko ang inyong full cooperation at ang inyong pandinig na nakatutok tayo sa salita ng ating Panginoon. So tayo po ay sandaling dumako sa panalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Papasalamat sa isang pribilehiyo muli na kami ay makapakinig ng iyong dakilang salita. Bagamat kami ay hadlangan sa pagtitipon namin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Pero Diyos, in a way, nagpapasalamat na rin kami dahil sa ganitong paraan ay pagpatuloy namin o Diyos ang pakikinig ng inyong dakilang salita. Kaya tulungan mo kami sa sandaling ito, sa aming pong pakikinig, ay maibigay namin ang concentration, focus ng pakikinig ng inyong salita. Inihingi namin o Diyos ang patuloy po na paglilinis po ninyo sa lahat ng aming po mga pagkakasala at ang banal na Espiritu ay aming pong hinihingi o Diyos na kumilos sa sandali ito at buksan ang aming pong pag-iisip at maintindihan namin ang inyong salita na hindi lang sana sa mga pagkaintindi ng inyong salita kundi ang pagganap ng mga utos po ninyo. Kaya o Diyos, tulungan mo kami sa sandaling ito at nubayan po ninyo, Panginoong Diyos, ang bawat isa. Sa iyong kapurihan, kay Kristo Jesus, aming dalangin. Amen. Amen. Magpatuloy tayo sa series of messages natin sa libro ng John.
In fact, ang Book of John, kung babalikan po natin, nagsimula tayo noong April 8, 2018. So matagal na po itong series of messages natin, although na pahinto-hinto rin sa may mga panahon na hindi natin ay pagpapatuloy ito, pero napakatagal na rin na pag-aaral ito sa libro ng John. At nasa series of messages tayo sa farewell discourse ng ating Panginoon. Ito ay bago siya umakyat sa langit. At napakaganda naman na timing dahil nandun tayo sa teksto doon sa John 14:27. At napapanahon ito sa panahon natin na kumakaharap tayo ng matinding krisis ng ating mundo. In fact, ang cases ngayon ay mayroon na tayong 304,336 na mga tao ang may kaso ng COVID. Yan ay sa buong mundo. Noong nakaraang linggo, 156 lamang mahigit na cases. At ang namatay ay 5,819. Pero ngayon, grabe, umakyat at nadoble dahil 304,000 na mahigit. And then, ang mga namatay ay nasa 13,017 na. At bilis ang pag-akyat ng mga kaso at mga kamatayan. Sa Pilipinas ay meron na po tayong 307 cases. Nung linggo, 98 lamang. At ang namatay nung last week nung tiningnan natin ay 8 na namatay. Pero ngayon ay meron ng 19 cases. Okay? So habang ako ay nagsasalita, hindi ko pa alam ang update nito. Pero yan po ang kasalukuyan na nakuha kong impormasyon. So napakatindi po ang talagang kinakaharap ng ating bansa at maging man ang buong mundo. At gagamitin po natin ang John 14:27 sa ating teksto. Ito ang sabi ng bersikulo na ito. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya nasabi ko kanina na nataon itong talata na ito ang dinadaanan nating series of message at ngayon po ay sumakto dun sa pangangailangan natin ng mga mananampalataya na huwag matakot. Alam nyo, ang talatang ito ay hindi mo pwedeng bigkasin sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Dahil nung sinabi ito ng ating Panginoong Kristo Jesus, sinabi niya sa kanyang 11 apostles, ito yung mga tunay na mga nakakilala sa kanya. Wala na dito si Judas sa mga panahong ito. Pero makikita natin na talagang ang mga salitang ito, mga pangungusap na ito, ay para sa mga mananampalataya. Alam niyo ba ang isang pinaka-epektibong armas natin sa pagharap ng anumang klase ng sakuna at gayon din ang takot ng mga apostoles ng panahon noon. Walang pinagkaiba mapanoon at hanggang ngayon ay ang mga salita ni Kristo gamit ang salita na kapayapaan. Kaya sinabi niya sa unang talata, peace, kapayapaan. Okay? So dalawang beses na niya ginamit yung salitang kapayapaan diyan. Okay? At yung mga salitang afraid at saka troubled, kabaliktaran nito. At nariyan din sa mga talata na yan, sa talata na yan. So makikita ninyo no na itong kapayapaan na ito ay kailangan talaga natin sa panahon natin ngayon. Alam niyo kung kayo ay nanonood, siyempre, ano pong magagawa natin? Nandiyan tayo sa bahay natin, talagang minsan nakakasawa ng mga balita. Ano po?
Pero kung makita natin ang mga sitwasyon sa atin, nakakaawa, nakakalungkot na makita ang pagbagsak ng mga negosyo. Akala natin na yung mga negosyante ay hindi apektado. Apektado po sila. Okay? Ang pagbagsak ng negosyo, ang pagkawala ng trabaho, ang mga iba ay walang sweldo. Siyempre, at napakahirap na sitwasyon na meron ang mga manggagawa. Paano na ang kanilang kabuhayan sa panahon natin ngayon? Paano na yung kumikita lang na arawan? Saan siya kukuha ng kanyang panustos, ng kanyang mga pangangailangan? Ang mga iba, iniisip nila paano na yung mga bayarin, yung monthly na binabayaran natin. Kaya ang daming mga bagay na pwedeng makaapekto sa ating kapanatagan, sa ating isipan at kalooban. Talagang nakalulungkot. Kaya isipin natin, papaano na ang isang nanay na walang asawa na katuwang niya sa buhay upang pakainin ang kanyang 5 anak, 4 na anak, 3 anak, na umaasa lamang sa paglalaba o sa pagpasok niya sa kanyang trabaho. Napakahirap ang kanyang sitwasyon. Talaga pong nakakaiyak ang ganitong mga sitwasyon na ito. Papaano na kung itong mga taong ito na naghihirap, lalo na kung wala silang Kristo, wala silang Panginoon sa buhay nila, lalo pong nakakalungkot ang sitwasyon ito. Kaya tayong mga mananampalataya, paano na ngayon? Ano ang dapat nating gawin sa panahong ito? Na mayroon tayong Kristo, may Panginoon tayo, ano ang dapat nating gawin? So dito sa ating pag-aaral, pinamagatan ko ang mensaheng ito na huwag matakot. Huwag tayong matakot. At yan ang ating encouragement sa umagang ito. At nawa, makapagbibigay ako ng encouragement sa bawat isa. Ano ang bagay na kinakatakutan o yung kinakatakutan mong mangyari? Siguro may mga iba't iba tayo ng ng level ng pag-iisip kung ano yung kinakatakutan natin. Yung mga bata kung saan wala nang hindi naman nila iniintindihan. Makakain sila, makalaro, okay lang. Okay? Pero kung ikaw ay tatay, nanay, ikaw ay nagtatrabaho, walang trabaho ngayon, at halos maubos na yung pera mo diyan sa ATM mo, sa account mo. So, maaring ang kinakatakutan ng mga iba ay yung kawalan ng trabaho na magpapatuloy, yung gutom, karamdaman, o yung kamatayan. Alam nyo, maaring mangyari ang mga kinakatakutan natin ito. Pwedeng ipahintulot ng Diyos ang mga ayaw nating mangyari. Pero ang mahalaga, ipanalangin natin na lumalim tayo sa pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Kristo Jesus. 3 puntos na nais ko pong tingnan natin dito sa ating teksto. Una ay ang naturalesa ng kapayapaan na ibinibigay ni Kristo. Pangalawa ay ang naturalesa ng kapayapaan na binibigay ng sanglibutan. At ang pangatlo ay ang tungkulin natin na tayo na nabiyayaan ng kapayapaan ni Kristo. Ano ba ang tungkulin natin? So yun ang titingnan natin sa ating pag-aaral. Isang talata pero naglalaman ng mabigat na katuruan at encouragement sa mga apostoles at sa panahon natin ngayon. So titingnan muna natin na una ay ang naturalesa ng kapayapaan na ibinibigay ni Kristo. Tingnan niyo sa talata 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you.
Alam niyo, maintindihan lang natin ang kahulugan ng kapayapaan kung may mga banta ng takot at panganib ng ating buhay. Nabibigyan natin ng essence o kahulugan ang kapayapaan at lalo ho natin naintindihan ito kung may mga ganitong mga krisis ng buhay. Noong sinabi ni Kristo sa mga apostoles na, "Peace I leave with you, and my peace I give unto you." Ang nangyayari sa kanila nung panahong iyon ay natatakot sila. At yan ay tiningnan natin ng mga nakalipas na pag-aaral natin. At iiwanan sila ng Panginoon. Nangangamba sila. At marami silang mga takot na iniisip. Pero makikita natin na ang ating Panginoon ay binigyan sila ng napakaraming mga encouragement. Kaya yung salitang peace, yung peace be with you. Okay? Alam niyo, ito yung mga batian ng sa mga Orientals. Ang mga Arabo naman, ang kanilang pagbati ay salam. Yan ang kanilang paraan ng pagbati pagka ginamit natin ang peace. Yan ang katumbas niya. Sa mga Hudyo ay ginagamit nila yung shalom. Okay? So ito yung tinitingnan natin, yung shalom na ito. Ang napapaloob dito sa konsepto ng peace be with you, o peace be to you, ay ang konseptong pagkakasundo, yung armonya at yung kawalan ng giyera. So yun po yung konsepto nito. Pero hindi lang limitado sa ganong idea, dahil ang salitang shalom, peace dito ay nandun din yung idea na blessing, security, fulfillment, prosperity, contentment, yung safety, health ng tao. Kaya kapag sinasabi mong shalom, sinasabi mong salam, o sinasabi mong peace be with you, ay sinasabi mo na nawa ay magkaroon ka ng kalusugan, contentment, safety, prosperity, blessing sa buhay mo. So yun yung kahulugan nitong shalom na ito na sinasabi ng talatang ito. Pero alam nyo, noong sinabi ito ni Kristo, mas maganda pa ang pagkalatag nito, dahil kung tayo ay nagbibigay ng peace, sinasabi natin, peace be unto you. Hindi ganong kabigat ang kahulugan nito, pero dito sa talata natin, ganong kabigat kasi nga personal na gamit ng ating Panginoon ang peace na ito. Ibig sabihin, pag tayo ay nagsasabi na peace be unto you, hindi naman galing yung peace na yun para sa atin, kung encouragement lang natin sa isang tao. Pero kay Kristo, yung peace dito ay kanya ito, personal ito. Kaya sinabi niya, my peace. Okay? I live with you, my peace I give unto you. Kaya kapayapaan niya ito. Kaya nanggagaling talaga ang tunay na kapayapaan sa Panginoon. Wala, hindi natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa mundong ito. Kaya makikita natin na ang peace na ito, kapayapaan na ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Pero alam nyo, kung laliman pa natin ang pag-aaral ng peace na ito, na tayo na mga mananampalataya ay ini-enjoy natin ang peace na ito. Kaya talagang ang isang Kristiyanong malagos sa Panginoon, kahit na anong dumating na pagsubok, napakatindi ang mga krisis na dumadaan, and talagang nananatili, nagiging matatag. Ito ay sa panahon, makita natin siguro ang halimbawa natin dyan kay Apostol Pablo, na napakarami niyang mga sinuong sa buhay, pero nanatili siya. Okay? Kaya sinabi niya sa huling mga panahon niya ay I have finished my course, I have kept the faith. Okay? Kaya natapos niya ang takbuhin niya na mayroong kagalakan ng kanyang buhay. Pero dito, kung suriin natin mabuti, itong peace na ito ay nag-uugat pa doon sa mas malalim na kung bakit nasasabi natin na mayroon tayong peace.
meron tayong kapayapaan sa puso natin, it's because of our relationship sa Panginoon. Na nag-ugat ito doon sa panahon na pinagkasundo tayo. Hindi tayo ang gumawa nito, kundi ang Panginoong Kristo Jesus na pinagkasundo tayo sa Ama. Dahil ang puot ng Diyos ay nasa atin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, yung the wrath of God. Pinatawan tayo ng galit ng Diyos. At para maapis yung galit na yun ng ating Panginoon, kinakailangan mayroong Kristo na siya ang magbibigay nito para mapagkasundo tayo sa Ama. At ngayon na, ini-enjoy natin ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Maganda yung sinabi ni Albert Barnes patungkol ito sa kapayapaan. But the expression refers also doubtless to the peace which is given to all who love the Savior. They are by nature enmity against God. Romans 8:7. Their minds are like the troubled sea, which cannot rest. Isaiah 57:20. They were at war with the conscience, with the law and perfections of God. Their state after conversion is described as a state of peace. End quote. Kaya napakaganda na ang Kristiyano, kung maintindihan niya lamang ang pinag-ugatan ng kapayapaan na ito, ay ang kapayapaan na ibinigay sa atin nung tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Kaya napakaganda na dapat makitaan talaga tayo ng kapayapaan. Kaya hindi yung tayo ang halimbawa ng mga tao na matatakutin. Okay? So yan nandyan ang nandyan yung sinasabi na tayo ay pinagkalooban ng kapayapaan. Ngayon, paano natin maintindihan ang kapayapaan na ito sa sitwasyon ni Hesukristo noong nasa lupa pa siya? Okay? Kasi maintindihan din natin ito dahil nung sinabi ni Kristo na peace I leave with you, my peace I give unto you. Okay? Paano natin maintindihan sa sitwasyon ng ating Panginoong Kristo Jesus? Well, ito yung kapayapaan na tinutukoy ni Kristo na may peace na ibinigay, nakaparehas na kapayapaan na ini-enjoy niya noong nandito siya sa lupa. Ano ito? Halimbawa, may mga halimbawa na makikita natin sa kanyang buhay nung nandito siya sa lupa. Ito yung kapayapaan na meron siya nung hinarap niya ang napakaraming pag-uusig, banta, at pagbibintang sa kanyang buhay mula sa kamay ng mga kaaway ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ito yung kapayapaan din na meron siya na nagawa niya. Naalala ninyo yung sitwasyon doon sa Mark chapter 4 na habang sila ay naandun sa sasakyang pangdagat nila, humaharap sila ng matinding bagyo. Pero nagawa pa ng ating Panginoon na matulog sa isang sulok at habang hinahampas sila ng malakas na hangin at bagyo. Yun yung kapayapaan, no? Na makikita natin na literal na nandun ang kapayapaan kay Kristo Jesus. At ito rin yung kapayapaan na hindi siya kinabahan o hindi siya natakot sa panahon na kinaharap niya ang Sanhedrin at ang mga Saduceo, mga Fariseo, na kahit pa siya ay ipako sa krus, pero hindi siya kinabahan, hindi siya natakot. Di ba? Nandun ang kapanatagan sa kanyang kalooban. May kapayapaan siya. Okay? Now, paano naman natin na mapahalagahan ang kapayapaan na ito sa ating sitwasyon ngayon? Well, hindi nagbago ang bisa na ipinangako ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang mga apostoles. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang bisa ng kapayapaan ito. Pwede nating angkinin
ang kapayapaang ito. In fact, nasa atin na nga iyon nung tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan. At kinakailangan lamang ito na ating i-apply sa ating buhay. Kaya nga itong mga krisis na kinakaharap natin, ito yung application ngayon ng ating ng utos ng ating Panginoon na huwag tayong matakot. Hindi naman bago ito at hindi nagbago ito. Na kung saan nariyan pa rin ang bisa ng utos na ito. So yan yung una na puntos na makikita natin dito sa ating talata. Okay? Ang naturalesa ng kapayapaan na ibinigay o ibinibigay ni Kristo. Okay? So tingnan natin ang pangalawa, ito yung naturalesa ng kapayapaan na ibinibigay ng sanglibutan. Kasi hindi natin masyado pang maintindihan yung kapayapaan kay Kristo kung hindi rin natin ihambing ito doon sa kapayapaan na iniaalok ng sanglibutan. Sa verse 27, pansin ninyo, not as the world giveth. Diba? Hindi tulad ng sanglibutan na ibinibigay. So mayroon talagang ibinibigay ng ating Panginoon na kapayapaan at mayroon ding kapayapaan na ibinibigay ng sanglibutan. So alin tayo dito? Okay? Ibig sabihin, dito sa talatang ito ay napakalinaw. Na not as the world giveth. So anong klaseng kapayapaan ang nasa sanglibutan? Kukuha tayo ng mga talata sa Biblia, ibang talata para maintindihan natin ang kahulugan nitong kapayapaan na ibinibigay. Ibig sabihin, meron pala talagang kapayapaan. Okay? Meron talagang kapayapaan na ibinibigay ng sanglibutan. Okay? Kaya sabi nga, not as the world giveth. So may binibigay din. Nga lang, ang tanong anong klaseng kapayapaan ito? Okay? So una, ang kapayapaan na nasa sanglibutan ay pansamantala. May expression na tayo kung minsan yung pansamantagal. Okay? Yung pansamantagal hindi naman talaga nagtatagal. Okay? Pero itong pansamantala na ito ay hango doon sa John chapter 2 verse 17. Anong nakalagay doon? The world passeth. Okay? Passeth away, and the last thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So makikita natin, mismong salita ito ni John. Kasi ang book of John, ang ebanghelyo ni Juan, ay siya rin yung sumulat, no? Dito sa 1 John 2:17, sabi niya, the word passeth. Okay? Kaya nga doon, not as the world giveth. Kasi nga, pansamantala itong kapayapaan na ito. Kaya ang sabi doon, the last thereof. Pati yung pita ng laman ay lilipas yan dyan. Okay? So ano ba ang meron doon sa sanglibutan? Ano ba ang meron doon? Tatlong bagay makikita natin doon, di ba? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung nandito sa sanglibutan. Ito yung laman ng sanglibutan. Pero itong tatlong bagay nito na bumubuo ng sanglibutan, lilipas. Sabi ni John. Okay? Kaya nga, mahalaga sa atin, sabi niya, na huwag nating mahalin. Kaya doon sa talata 15, sabi doon, love not the world, neither the things that are in the world. Okay? Huwag nating mahalin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Okay? Kasi nga, hindi nga nagtatagal ito. Okay? Yung kapayapaan na meron dito sa sanglibutan ay pansamantala lamang. Pangalawa, ang kapayapaan na nasa sanglibutan ay isang pananabik lamang. Anong ibig kong sabihin dito sa pananabik? Parang ito yung idea na patikim lang. Ibig sabihin, matitikman mo rin ang kapayapaan. Matitikman mo rin ang layaw ng sanglibutan ito.
malalasahan mo. Pero hindi mo talaga, alam mo yun, parang yung pagkain, parang nilasahan mo lang pero hindi mo na-enjoy, kainin ng buong buo, full meals. Kumbaga, natikman mo lang, nalasahan mo lang, hindi naman nagdulot ito ng contentment. Okay? Parang ininganyo ka lang. Pero walang totoong kasiyahan, kasapatan ng kapayapaang iyan, pamandalian lamang, para tayo ay mapasaya lamang sa ating sarili. Parang yun nga, ikaw ay binigyan lang ng isang pananabik, pero mababaw ang uring kapayapaan na meron ang sanglibutan. Naalala ho ninyo, nung panahon ni Lot, okay? Sa panahon ni Abraham, do sa Genesis 13, okay? Na nung sila ay nagkahiwalay, kasi ang dahilan ng paghihiwalay nila ay dumami na ang kanilang ari-arian, na yung mga tauhan nila ay nag-aaway-aaway na. Kaya nagdesisyon si Abraham na maghiwalay na lang tayo, okay? Kasi para hindi tayo magkagulo. At tandaan natin si Abraham, napakayaman yan, okay? Kaya si Lot, na kanyang pamangkin, ay nakakuha din ng yaman dahil kay Abraham, pero mayaman silang pareho. Okay? At makikita natin ang kasunduan nila. Nasabi ni Abraham na, mamili ka. Okay? Hiwalay tayo. Saan gustong pumunta? Doon sa Genesis 13 verse 10 na nakalagay doon, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So makikita natin dito na yung mga katagang and Lot lifted up his eyes. Alam niyo, nandun yung pananabik. Nandun yung gustong-gusto ni Lot, itong lugar na ito. The plain of Jordan, ang kapatagan ng Jordan. Siguro sabi din ng asawa ni Lot, yan, maganda yan. Magandang lugar yan. Napakaganda. Dito tayo. Okay? At makikita natin na yun nga ang pinili, yun nga ang ginawang lugar, yung plain of Jordan, doon sila nanirahan. Pero alam naman natin na hindi nagtagal ang enjoyment nila doon sa lugar ng Sodom and Gomorrah. Sinunog ito ng Panginoon. Nawala ang kabuhayan, nawala ang ari-arian nila, nawala ang lahat. Alam nyo, malulungkot ka rin. Naalala ko tuloy yung si Sister Rin, nung unang araw ng taong 2020. Nasunugan sila. New Year na New Year. No? Alam mo, nakakalungkot na maisip natin yung mga ganung sitwasyon na masunugan ka ng buong bahay na tinitiran mo. Walang wala talaga, as in wala. Abulan ang meron ka nun. Kaya naisip ko yun. At itong kay Lot ay talagang makikita natin na sinunog ng Panginoon lahat ng kabuhayan nila. Kaya tingnan natin na talagang sa mundong ito na tinitiran ay bibigyan ka lang talaga ng pananabik na hindi ito nagtatagal, na talagang ang tao na naghahanap ng contentment, naghahanap ng kasapatan sa mundong ito, kapayapaan ay wala. As in wala. Kaya talagang maganda yung awit na only Jesus can satisfy your soul. Diba? Kung mayroon lang akong pagkakataon, awitin ko yan sana. Diba? Pero hindi ako sanay na umawit sa harap ng camera. Only Jesus can satisfy your soul. Sabi nga, the world will try to satisfy that longing in your hearts. Pero nyo, wala talaga. Kay Kristo Jesus lamang makakahanap tayo ng kapayapaan. Kaya ang mundong ito na ginagalawan natin, excitement lang ang binibigay nito, yung kapayapaan na yan. Sabi ni McLaren, and I quote,
The peace the world gives is simply excitement. The world comes to us and say, I cannot give you rest. Here is a sharp excitement for you, more highly spiced and titillating for your tongue than the last one, which has turned flat and stale. The world will bring you excitement. Christ and Christ alone will bring you rest. Kaya napakaganda talaga na makita natin ang ganitong mga katotohanan at hindi naman bago yung katotohanan iyan. Noon pa naman yan sa panahon sa lumang tipan. Ngayon na hindi pa rin nagbago ang katotohanan niyan. Kaya mga kapatid, huwag nating hanapin ang kapayapaan sa sanglibutan. Ito ay is just a full of excitement lamang. Guys, siyempre, sino ba naman ma-excite? Mayroon kang bagong sasakyan, bagong house and lot, di ba? Nakaka-excite din yan, okay? Pero pagdipas ng ilang taon, yung excitement mo nung una, wala na rin. So, you see, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay wala talagang, hindi nananatili yung value nito, hindi tulad ng sa Panginoon. At ang pangatlo na kapayapaan na binibigay ng sanglibutan, ang kapayapaan na nasa sanglibutan ay kasinungalingan. Okay? Isang bagay na walang kwenta. Ito ay hindi totoo. Paimbabaw. O di kaya peke na kapayapaan. Now, gusto kong gamitin ang 1 Thessalonians 5:3. Ang 1 Thessalonians 5:3, sabi doon ni Apostol Pablo, for when ye shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with the child, and they shall not escape. So dito, sinasabi ni Apostol Pablo na darating ang panahon o mga panahon na ang tao ay pag-uusapan ang tungkol sa kapayapaan. Alam niyo, pag ang sanglibutan tumalakay, nagsalita tungkol sa kapayapaan, kabahan na kayo. Dahil wala talagang world peace. Ha? In fact, nung isang araw, pinapakinggan ko yung balita na ang presidente natin ay nagbigay ng ceasefire sa mga NPA. Ceasefire muna kasi dahil doon sa COVID-19. Pero sabi ng ni Joma Season, walang ceasefire. Okay? Talaga naman makikita natin na talaga sa mundong iniikutan natin ay walang tamang definisyon ng kapayapaan at talagang magkakagulo pa rin. At yan ang itinala ng banal na kasulatan. Darating at darating ang mga ganitong sitwasyon. Kaya yung pag-uusap, pagsasalita ng kapayapaan, at yan kung ayan ang pang-uusap ng sanglibutan, pero sabi dito, then sudden destruction, yung biglaan na talagang pagbagsak, pagkawasak, darating yan. Naalala ko tuloy kay Noah, no? Mga tao noon ay pinapangaral ni Noah na may darating na isang kalamidad, isang malakiang baha. Pero ang mga tao, they were eating, drinking. Sila ay nakakasiyahan. Okay? At parang wala silang problema. Masaya sila. Okay? At may kapayapaan sila. May kapayapaan, worldly peace. Okay? Meron silang ini-enjoy na peace. Pero sa dumating yung sudden destruction, sila ay binaha. At walo lamang ang nakaligtas. Naalala niyo kayo doon sa panahon nga ni Lot din, talagang ini-enjoy ng mga tiga Sodoma at Gomora ang layaw,
ng kanilang mga laman. Okay? Ang yaman ng meron ang Sodom at Gomorrah, yung plain of Jordan, talagang ini-enjoy nila yun. Akala nila nandun sa kanila ang tunay na kapayapaan. Pero anong nangyari? Sudden destruction dumating sa kanila. Kaya talaga ang kapayapaan sa sanglibutan ay kasinungalingan. Walang totoo dito. Kaya nga hindi natin dapat ibagay yung sarili natin sa sanglibutan. At yan din ang payo ni Apostol Pablo sa Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So yan ang sinasabi diyan sa talata na yan. Walang tunay na kapayapaan na binibigay ng pera, sa totoo lang. Well, sa panahon natin ng krisis, pag binigyan ka ng pera, matutuwa ka, no? Pero it will not really last. Okay? Walang naibibigay na eternal na value ang pera. Edukasyon, kasikatan, wala rin. Yung mga sikat ngayon, di ba? Kahapon namatay ang sikat na singer, si Kenny Rogers. Okay? Talagang for 81 years old siya, no? Nabuhay. Okay? Sikat. Panahon niya talaga namang isa rin ako sa mga nakikinig sa kanyang mga inaawit, yung country song. Pero makikita natin na talagang siya ay binawian ng buhay. Kaya yung kasikatan, kayamanan, lahat ng pwedeng meron tayo ay mga pansamantala lamang ang lahat ng mga ito. Sa pangatlong puntos natin, no? So nakita natin yung naturalesa ng yung kapayapaan na binibigay ni Kristo. Tapos yung naturalesa ng ibinibigay ng sanglibutan na klase ng pananaw na kapayapaan. Pero dito, titingnan natin yung tungkulin ng mga nabiyayaan ng kapayapaan ni Kristo. Okay? Ano naman yung tungkulin natin? Kasi iba rin yung meron ka at iba rin yung sinasagawa mo, tinutupad mo ang ministeryo ng kapayapaan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tandaan mo, ito yung isang biyaya na dapat mabiyayaan ang ibang tao din. So sa verse 27, nakalagay dyan, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So itong tungkulin natin, ano yung tungkulin natin? Sumunod tayo dito sa ipinag-uutos ng ating Panginoon na huwag tayong matakot, huwag tayong magulumihanan, ni huwag tayong matakot. Okay? Kaya una, ang tungkulin ng bawat isang mananampalataya ay huwag matakot. Ganun lang naman kasimple yan, yung utos niyan. Pero simple as that, pero hindi natin minsan natutugunan ng tamang application. Panay kung minsan reklamo tayo. Diba? Alam nyo, kahit sa panahon namin, minsan mga Kristiyano, lumalabas ang kanyang pagiging complainer. Hindi ka na kailangan lumayo yan pagka binuksan mo yung Facebook mo. Yung Kristiyano na ito, minsan mapapakamot ka. Bakit itong Kristiyano ito reklamo ng reklamo? Bakit itong Kristiyano ay dapat makitaan ng kapayapaan sa puso niya pero bistado ang kanyang pag-aalala at ang kanyang kawalan ng tiwala sa Panginoon dahil sa mga pinopost niya sa social media. Kaya tayo ng mga mananampalataya ay napakasimple itong talata na ito pero napakahirap gawin. Kaya bawat tunay na mga mananampalataya, tunay na Kristiyano ay mayroong tunay na kapayapaan dapat nang meron tayo kay Kristo, di ba? In fact, yan nga ang bunga ng bunga ng banal na espiritu. Di ba? Ano sabi nung Galatians 5:22? But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Kaya makita natin yung peace na ito, di ba? Kasama diyan yung love, joy.
Hindi lang pala si Jake ang mayroong love, joy. Pati yan, tinan nyo, peace, love, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Okay? Kaya nandyan lahat ang rikado ng isang Kristiyano na mayroong kapanatagan ng kanyang kalooban sa Panginoon. Okay? Alam niyo, paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang farewell discourse na huwag tayong matakot. Naalala niyo yung John 14 verse 1, let not your heart be troubled. Then itong teksto natin, sabi diyan, let not your heart be troubled. Inulit niya, no? Pero dinagdagan pa niya na sabi diyan ay, neither let it be afraid. Parehas din naman yun, yung idea na yun. Pero napakahalaga na makita natin na talagang inuulit-ulit ng ating Panginoon yung idea nito. At isa pang talata doon sa John 16:33 na napakaganda rin, na sabi ni Kristo na, be of good cheer, I have overcome the world. You see? Kaya yung sanglibutan na nagbibigay ng mga mababaw na kahulugan ng kapayapaan at kapayapaan na hindi tunay, peke. Okay? In-overcome na ni Kristo yan. Okay? Kaya kasama tayo dun sa tagumpay na yan. Kaya, ito ngayon ang totoo. Kasalanan. Mainisip nyo, kasalanan bang matakot? Okay? Well, kasalanan ang matakot. Dahil kung mayroon tayong malinaw na utos na sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, let not your heart be troubled, at hindi mo ito sinunod, kasalanan yun. In fact, nagdudulot pa ng isa pang kasalanan. Bukod na dun sa natakot ka, dinisobey mo pa yung utos na huwag matakot. Kaya napatungan ka pa ng isa pang kasalanan. Kaya ang tungkulin ng bawat mananampalataya ay huwag matakot. Tsaka by the way, kapag ka ito ay sinunod natin, ang utos na ito, panatag ang ating kalooban, makakapagbigay tayo ng comfort sa ibang tao. Kasi paano nga tayo maging encouragement sa ibang tao na bigyan natin ng kapayapaan sila, i-encourage natin sila, kung tayo mismo ay walang nakikita ang kapayapaan. Okay? Kaya napakaalaga na tayo mismo ay merong tunay na comfort, ina-apply natin, at hindi lang yon na makikita natin na pagka binigyan natin ng comfort, isang ministry ang pag-comfort sa ibang tao. Kaya tayo dapat ang makitaan nun. Okay? Kaya tingnan nyo doon sa 2 Corinthians 1:4. Doon sa 2 Corinthians 1:4, sabi doon, who comforted us in all tribulation. Yan ay ang Panginoon. Binibigyan tayo ng comfort in every tribulation. In all. Sabi diyan. Kaya walang exempted kahit na itong krisis ng COVID na ito. Kasama na diyan. Okay? Wala namang COVID nung panahon ng mga apostoles. Pero makikita natin na ito ay kasama na diyan lahat ng ating kakaharapin na mga tribulation, paghihirap. That we may what? Be able to comfort them which are in any trouble. Kaya paano tayo maging encouragement sa ibang tao kung tayo mismo ay hindi nakikitaan ng comfort? Okay? Kapayapaan. Okay? So, pangalawa na tungkulin, hindi lang yung huwag matakot, kundi ang tungkulin ng bawat isang mananampalataya ay kailangang lumago. Kailangan lumago tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kailangan lumago tayo sa kapayapaang ito. Ang pundasyon ng utos na huwag matakot ay galing sa dalisay na pag-ibig ng ating Panginoong Kristo Jesus nung kanyang sinabing, my peace. Okay, gusto kong i-connect ito para maunawaan natin ito. Dahil mismong si John din, doon sa 1 John 4:18, na sinabi niya, there is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig, but perfect peace. Perfect love, casteth out fear,
because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Kailangan talagang lumago tayo dahil ang salitang perfect dito ay ang paglago or yung katapusan, yung salitang tinapos, yung salitang accomplish, finish, o matured. Okay? Of course, ang takot dito, na salitang takot dito sa verse na ito ay kaugnay ito doon sa punishment, doon sa judgment ng isang tao, yung kaparusahan. Kaya ang tao na iniligtas ng ating Panginoon, biniyayaan ng kaligtasan, ay hindi na kinakailangan pang matakot sa kaparusahan. Hindi na kailangan matakot pa sa paghuhukom na darating dahil ligtas na siya. Bakit pa siya matatakot doon? Di ba? Perfect love casteth out fear. Pero ang punto dito ay ang judgment, ang punishment na pinakamatindi, ang punishment sa impyerno, ang judgment sa impyerno na kinakaharap ng isang tao na kung pinatawad na siya ng Panginoon, ay wala na yun. Meaning, ito yung pinaka-extreme na klase ng judgment. Okay? So, ang punto ko ay kung doon sa pinakamatinding judgment, kaparusahan, ay iniligtas siya ng Panginoon, mas more doon sa mga mas maliliit o mas mababaw na mga panganib ng buhay ng isang tao. Okay? At kasama na diyan yung COVID, okay? Yung banta, yung salanta ng COVID na ito. Kaya dapat nandun ang kapanatagan ng bawat isa sa atin na magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin. At kinakailangan nga na tayo ay lumago sa kapayapaan na yan. Okay? Nasa atin yan eh. Ang talagang kailangan lang natin, i-exercise natin. Kinakailangan makita yung sa buhay natin itong kapayapaan na ito. Totoo na noong ang mga apostoles ay mahina ang kanilang pananampalataya at hindi ganun katatag ang kanilang pananampalataya nung kasama nila ang Panginoong Kristo Jesus. Ito, mawawala na ang Panginoong Kristo Jesus sa eksena, physically, no? Mamamatay na siya sa krus, kaya binigay niya ang farewell discourse. Pero dun sa ilang oras na pagbiyahe niya sa krus ng Kalbaryo, ini-encourage niya pa rin ang mga apostoles na kailangan magpalakas sila. Kasi nga, talagang natatakot sila at daming pinagmumulan ng takot nila. Kaya noong una, ganun sila. No? Hindi sila ganun katatag at kamature sa kanilang pag-ibig. Pero kung basahin ninyo ang mga sulat ng mga ibang mga apostoles, makikita niyo doon na talagang, wow, iba na. Iba na itong si Apostol Pedro na kasama ni Kristo noon in His earthly ministry. At doon sa kanyang isinulat, ibang-iba na. Malalim na ang kanyang uri ng kapayapaan. Malalim na ang uri ng kanyang pag-ibig. Ganon din si Apostol Juan at iba pang mga apostoles. Makikita natin na iba na yung klase ng buhay nila bilang mga apostoles nung sila ay natutunan nila ang klase ng kapayapaan na ito. Kaya mga kapatid, kailangan nating lumago sa ating kapayapaan na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Gusto kong bigay ng application sa ating pagtatapos. Ibigay ko sa inyo yung mga application at may mga tatlong aplikasyon na binigay na ibibigay ko sa inyo. Una, ano kaya ang regrets ng mga apostoles noong una? Kung babalikan natin ang siguro unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, okay? Before the resurrection ng ating Panginoon, ano kaya yung regrets na pwede sigurong kung interviewin natin yung mga apostoles? Ano kaya ang regrets? Anong regrets mo, Apostol Pedro? Okay? Anong regrets mo, Apostol Juan?
at iba pang mga apostol. Well, siguro baka sasabihin nila ay, yung regrets ko, natakot ako ng panahon noon. Unang taon, pangatlong taon, natakot ako. Maaring yun ang sasabihin nila, no? Kung i-interviewin natin sila, may mga regrets marahil sila na sila ay natakot. Okay? Kaya nga ang talagang sinabi ni Kristo, huwag silang matakot kasi nga doon nga na sila ay natatakot. Kaya makikita natin na tayo din na mga mananampalataya, kung babalikan natin ang mga taon sa buhay natin, siguro mayroon din tayong regret sa buhay natin. Sana nung unang taon ng ating pananampalataya, pangalawa, o di kaya yung in the past, tayo ay minsan nagkakaroon tayo ng mga takot, nagkakaroon tayo ng pangamba na supposed to be ilatag natin yung tiwala natin sa ating Panginoon. Kaya maraming mga verses na sinasabi, trust in the Lord. Have faith in God. Manampalataya kayo. Huwag kayong matakot. Ang daming mga talatang ganun. Pero hindi natin na-i-apply ang kahulugan nito sa ating buhay. Okay? So, sa kasalukuyan na nangyayari sa banta ng COVID-19, kayong mga may negosyo, nais kong i-encourage ko kayo na ipagkatiwala ninyo sa Panginoon. Alam ko, nandyan yung talagang isi-shake niya yung faith mo eh. Okay? Yung pinagkakabuhayan mo, yung negosyo na dito ka na lang umaasa. Okay? Talagang may banta ng takot. Pero manampalataya ka sa Panginoon. Okay? Sa inyo na namamasukan, may mga trabaho ngayon, wala na kayong trabaho. Okay? Sa kayo kukuha ng sweldo, marami mayroon pa. May budget pa. Pero pag tumagal ito, talagang nandun yung banta ng takot. Okay? Pero kalmahin natin ang ating kalooban. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kayo mga may naiisip na mga bayarin ninyo. Nako, paano na yun kung magtuloy-tuloy ito? Okay? Kaya magtiwala tayo sa Kanya. No? At huwag sana yung isip na, paano na ito? Paano na yan? Ano na ang gagawin ko? Parang tayo yung mga hindi Kristiyano. Parang kumisan mas panatag pa ang itsura ng mga hindi Kristiyano kaysa sa atin kumisan. So, huwag naman na mangyaring ganun, okay? Okay? So, sana ganun po ang magiging buhay natin. And then, sa mga kaibigan namin, maaring nakikinig ka ngayon, merong mas matindi pa. Mayroon pang mas matinding banta ng kaysa COVID-19. Ito ay ang paghuhukom na darating. Alam niyo, sabi ng Biblia, kaibigan, sa Hebreo 9:27. Kaya sabi doon na as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Kaya kaibigan, may nakaambang paghuhukom. Hindi kita tinatakot, pero yun ay talaga nakakatakot na sitwasyon. Okay? Pero napakahalaga na ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Iyan lang ang tanging pamamaraan para makaligtas ka sa kapahamakang iyan. Nawa, gawin mo. Huwag mo nang ipabukas. Ngayon na. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Sumampalataya ka kay Kristo. Mga Christians, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat sa natapos na pangangaral ng inyong salita. Dahil dito sa pangangaral ng inyong salita, dito kami, Panginoon Diyos, nakakakuha ng comfort. Sa inyong salita lamang, O Diyos, lumalabas ang kapanatagan, kapayapaan. Dito lang sa inyong salita, O Diyos, nabibigyan kami ng assurance. Salamat, O Diyos, dahil napakabuti mo. Binigyan nyo kami, Panginoon Diyos, ng salita mo, salita ng buhay, na kahit anong mangyari, magunaw man ang mundong ito na aming ginagalawan,
pero ang inyong salita mananatili. Mananatili kayong Diyos. At kami, O Diyos, na iniligtas mo, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya. Pinupuri ka namin. Binibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Kay Kristo Jesus aming dalangin. Amen. Amen. Umawit tayo at awitin natin ang How Can I Fear? Sana hindi tayo matakot. Manampalataya tayo sa Panginoon. When shadows fall and the night covers all, and when things that my eyes cannot see, I never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me. How can I fear? Jesus is near. He never watches over me. Worries don't cease. He gives me peace. How can I fear Jesus? When I am alone and I face the unknown, and I fear what the future may be, I can depend on the strength of my friend. He walks along with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries don't cease. He gives me peace. How can I fear Jesus? Jesus is near. He controls everything. He is with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fears away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries don't cease. He gives me peace. How can I fear Jesus? Paano ba tayo matakot kung kasama natin si Kristo sa buhay natin? Okay? Na mayroon tayong kapayapaan na tunay kay Kristo. Okay? So, my peace peace I leave unto you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, let it not be afraid. Okay? So, napakaganda ang oras natin sa salita ng ating Panginoon. At kaunting announcement lamang po, no? Bigyan ako ng ilan sa mga announcement. Una, ay alalahanin natin yung mga yung gawain natin mamayang hapon, alas 5. Mayroon pa rin tayong live streaming mamaya ng alas 5. Same ang gagawin po natin. We will start sharp 5 o'clock.
So wala pa tayong mass gathering. Ito'y pagtupad doon sa kautusan ng ating gobyerno. Okay, ayaw natin maging pasaway at ayaw natin maging sanhipa ng pag-alala ng ibang tao na tayo nagtitipon na ipinagbabawal yan. So hindi naman ito pagsupil sa kalayaan nating magsamba. Okay? Huwag tayong mag-alala doon. Hindi tayo pinipigilan ng mga aral kasi ngayon nakapangaral na tayo. Okay? So yun lang, virus, yung pagkalat ang hindi po yung pinipigilan yung pagkalat ng virus. Okay? And then patuloy nating alalahanin at ipag-pray yung mga nasa gobyerno, presidente natin, yung mga gumagawa ng batas at yung mga magiman yung mga tao na nasa yung mayor natin, pag-pray din natin, no? Vice mayor at pa. And then yung mga nasa frontline natin, mga doctors, pag-pray natin sila, ha? Mga nurses. Baka may mga kamag-anakan kayo, ipag-pray natin sila na mga nasa medical practice at sila ay yung mga medical staff. Okay? Pag-pray natin sila, mga kasundaluhan, marami pang iba. Pag-pray natin sila. And then also, please consider din yung ipag-pray yung mga kapatiran natin na baka mayroon kayong alam na mga kapatiran natin na dumadaan din ng financial na crisis. Alam nyo, buti pa tayo, nakakakain pa tayo, no? Pero baka may mga iba na nakakaligtaan natin. So I hope na ipagbigay nyo alam, alam nyo sa akin, may mga dapat natin kailangan tulungan, or in your legal way, you can help also those brethren. Okay? At kahapon na talagang yun po yung nagawa naman natin. At I hope na we can also extend others, no? sa mga iba. Nag-iisip pa ako, baka may mga nakaligtaan tayo that we can really help yung mga kapatiran natin. Okay? Also, alalahanin din natin yung mga may kaarawan sa linggong ito. Kahapon po si Sister Tess nag-celebrate ng kanyang di ko alam. yung edad niya. Secret yon, okay? Sinesenyasan ako dito kung ilang taon na si Tess, pero secret yon, okay? Also, nais din natin batiin si Sister Leia. Sister Leia, birthday mo, okay? Ngayong araw na to, as in ngayon, okay? And then, sa susunod na mga araw, si Kuya Erning sa Tuesday. Kuya Erning, happy birthday. And then, sa akin, postpone mo na yung celebration, okay? So, tulad ng pakiusap ko sa inyo, na hingin ko sana yung pabor ninyo na yung pong mga commitment ninyo sa birthday celebration, kasi narinig ko na mayroon pala kayong nililiko, kinakolekta. Lambing ko lang na wag sana ninyong bawiin na lang para maibigay natin sa mga workers natin, kasi kung isang buwan na wala tayong simba pagpunta ng church, kawawa naman itong mga workers natin, papayat sila. Okay? So kailangan sila masuportahan. Magiman yung mga misyonaryo ho natin na sinusuportahan, kailangan din nilang ipadala natin yung suporta natin sa kanila. So doon tayo kukuha, no? At hindi ko alam, pero kahapon may nag-send, no? Through Cebuana na kanilang so thank you. At may tumawag din sa akin na, Pastor, hindi ko na kukunin yung commitment ko na naibigay ko na. So amen, magagamit natin yung lahat ng mga iyan para sa mga pangangailangan natin sa ating iglesia. Okay? So thank you very much sa mga bagay na yan. Okay? Pwede ba natin awitan yung mga natin, yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday? So pasensya muna, walang mass gathering sa mga birthday ninyo. Okay? Tease muna kayo dyan sa bahay ninyo. Okay, awitin natin. Umawit na rin kayo dyan, ha? Okay, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
magbo-birthday yata dito. Okay? So, baka sugurin kami dito. Bakit? Bawal ang mass gathering. Okay? Okay, so yan naman po mga kapatid. Stay safe. Stay home. Stay safe. Dahil kung parati tayo magagala-gala, baka sabihin ng St. Peter ay, stay with us. Okay? So, huwag na tayong lumabas. Ha? Stay home and be safe. God bless.